Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, ito pa yung nangyayari. Dahil sa sobrang kahirapan ng ating mga kababayan, naghihirap ang ating mga kababayan, hirap na hirap. Sa sobrang kahirapan ng ating mga kababayan, hindi naman sila nakakaboto sa gusto nila. Bakit natin nasasabi yan? Tingnan nyo, ako tumakbo akong mayor sa taon namin noong 2016. Yung mga tao, naniniwala sila sa paliwanag ko, naniniwala sila. Akala nga, sabi ng mga supporters ko, attorney, mananalo ka, ang lakas ng suporta sa'yo ng tao. O yun. Totoo yun. Kapag nagsasalita ako, yung mga tao nakikinig sa akin at nagsasabi sila, ibuboto ka na namin, attorney. Maganda ang mga ideya mo. Kaya lang, habang nagkakampanya kami, yung kalabang ko, nakaupong mayor, incumbent, three-termer. Three-termer. Anong sabi nung mga tao? Attorney, mahirap kaming sumama sa'yo. Nung nalaman na nandyan na kami sa'yo, hindi na kami nakakagamit ng ambulansya ng munisipyo o ng bayan. O kasi syempre yung bayan namin malayo sa syudad. Kapag may nagkasakit, papunta sa syudad yung hospital, gagamit ka ng ambulansya ng bayan. Ay pag identified ka sa kalaban ng mayor, halimbawa sa akin na sumasama yung mga tao, pag nalaman nyo nung nakaupong mayor, hindi ka na pagagamitin ng ambulansya. Siyempre hindi naman sasabihin, bawal ka nang gumamit ng ambulansya. Hindi naman sasabihin yun, siyempre sasabihin sira ang gulong, walang driver, di ba? Sa totoo lang. So yan mahirap. Ang sabi ng mga supporters ko, attorney, mahirap ang kalagayan namin. Hindi na kami makakagamit ng ambulansya kasi nalalaman na nung nakaupong mayor, sa'yo na daw kami susumusuporta. Yun ang sinasabi natin. Hanggat naghihirap ang mga tao, ang hirap, yung sinasabi nating karapatang bumoto, kalayaang bumoto sa tuwing eleksyon, mahirap yun. Kasi, ito pa, mayroon na namang nagsabi sa akin, attorney, ang anak namin, scholar ng gobernador, scholar ng Kapitolyo. Ibig sabihin ng provincial capital. Ay yung mayor na kalabang ko, incumbent mayor yon, nakalinya sa gobernador. So sabi ng kapag patuloy pa daw na sumusuporta na sa akin yung mga tao, yung mga anak daw nila, aalis yan na sa listahan ng scholar ng provincial capital. Imagine niyo yan. So syempre, natakot ngayon yung mga nagsusuporta sa akin. Attorney, kawawa naman ang anak namin. Paano na ito makakagraduate? Pag inalis ito sa scholar ng provincial capital, kasi yun ang sabi, pag nandyan na daw kami sa iyo, aalisin na sa listahan ng mga scholars ng Kapitol. Totoo sa atin, ang public services sana, yung scholarships, yung mga health, yung mga paggamit ng ambulansya, dapat naman hindi yan linalagyan ng politika. Kaya lang, ang reality ng Pilipinas, ganun talaga eh. Kaya anong nangyari? Alam nyo, ang resulta ng eleksyon, 12,000 yung kalaban ko, ako 8,000. Malapit na. Unang laban ko yun sa pagka-mayor. Nagugustuhan ng tao yung programa ko, yung paliwanag ko. Kaya lang, paano nila lalabanan yun? Kailangan nilang gumamit ng ambulansya. Scholar ng Capitol yung anak nila. Tayo, madali sa ating magsabi yan. Tayo na mga middle class. Sasabihin natin, wag na kayong magpahawak sa liig sa mga politiko. Iboto na ninyo yung gusto ninyo. Mahirap yun. Kaya sa totoo lang, ang kalayaan na sinasabi natin, yung kalayaang bumoto, mangyayari lang yan kapag naging middle class na bansa tayo. Kailangan muna nating umunlad ang ekonomiya natin at ang mga Pilipino ay magkaroon ng trabaho. Kasi kung may trabaho na tayo na maayos, may hanap buhay na tayong maayos, hindi na tayo nakaasa sa gobyerno. Kaya yung mga politiko na yan, hindi na malahahawakan sa liig ang mga butante. Yan ang frustration ko nung eleksyon na lumaban akong mayor. Hindi ko masisisi yung mga tao. Nagpapaliwanag sila sa akin, attorney, ang hirap. Aalisin daw yung anak namin sa listahan ng mga scholars dahil nalalaman nandyan na kami sa'yo. Yan mga kabunyog. Pero kung nakakapagpaaral tayo ng sarili nating mga anak, kung hindi tayo nakadepende sa ambulansya ng bayan,
may sarili tayong kapasidad. Hindi tayo mahahawakan ng mga politiko. Kaya sa totoo lang, ang isang elemento ng kalayaan, economic democracy. Kailangan natin ng demokrasya sa ekonomiya. Ibig sabihin, gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Tingnan nyo sa Japan, tingnan nyo sa South Korea, tingnan nyo sa Europe, tingnan nyo sa United States. Ang tao nakakaboto sa gusto nila. Kung gusto nila si Trump, iboboto nila. Kung gusto nila si Harris, iboboto nila. Sa atin, hindi ganun. Hindi lang po, sabi nyo po, what we need is an informed voters. Totoo yan. Kailangang i-educate ang voters. For more than education, kailangan nating itaas ang kabuhayan ng mamamayan. Kasi hanggat hindi maganda ang buhay ng tao, kahit middle class lang, parang katulad lang tayo ng Taiwan, katulad man lang tayo ng Singapore, katulad man lang tayo ng mga bansa sa Asia na nakakaboto na ang tao sa gusto nila. South Korea, Taiwan, pwede ng magandang example na yan. Singapore. Pero sa atin kasi ang hirap. Kita nyo naman ang mga Pilipino, walang hanap buhay, karamihan. Kaya ang nangyayari, yung paggamit ng ambulansya, nakaasa sila sa politiko. Yung scholarship ng mga anak nila, nakaasa sa politiko. Pero kapag ang mamamayan ay may hanap buhay ng maayos, middle class na ang mga Pilipino, hindi na nila mahahawakan yan. Mananalo na ang mga katulad ni Insurrecto. Mananalo na. Katulad ng Bunyog. Tumatakbo kami sa party list. Ang ganda ng plataforma. Ang ganda ng ating pinapaliwanag. Pero, sino ang kalaban ko dito na party list? Ako Bicol? Yung kay Saldico? Paano ko tatalunin ang Ako Bicol? Mali-malitang pera yan. Bilyon, trilyon pa. Diba? Yan yung malungkot. Kaya yung kalayaan ng Pilipinas, magiging malaya lang tayo kung ang buhay ng mamamayang ng bawat Pilipino maiaangat na natin. Pag naiangat natin ang buhay ng Pilipino, saka lang natin mai-enjoy ang kalayaan na sinasabi natin. Tama po kayo, Nyunyilun Kanyete. Gusto nila tayo mahirap. Gusto nila manatiling mahirap ang Pilipino. Bakit yung mga politiko sa Manila gusto nilang may mga squatters area? Kasi yung squatter, nabibili nila ang boto. Sige nga, bilhin nila ang mga boto sa mga subdivision. Hindi nila mabibili ang boto sa mga subdivision. Pero nabibili nila ang boto sa mga squatter kasi hirap ang buhay doon. Kaya yung ating paghahangad ng isang bansang malaya, yung makakapili tayo ng mga leader na gusto natin, mangyayari lang yan kung mapapaunlad natin ang bansa natin. Pero hanggat baon tayo sa kahirapan, ang kalayaan ay magiging ano lang yan. Ano lang yan? Form lang yan, pero sa substance wala. Yan mga kabunyog. Yan ang aking thoughts tungkol sa ating... Pero anyway, i-celebrate na rin natin ang ating Independence Day bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. Pero yung pangarap ng ating mga bayani na maging malaya tayo na ganap, yung totoong malaya tayong bumoto ng gusto natin na mga leader, sana yan ang mangyari. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.